Ano yan, pre? Uwi na ako. Mamaya, pre. Medyo talab na ako eh. Mapapagalitan na naman ako sa bahay niyan eh. Nawawala na ba ang bisa, pare? Oo nga, pare. Magdamag na naman kasi tayo nag-iinuman eh. Gusto mo, kukuha ko? Meron akong alam, pare. Tsaka na, pare. Baka kasi magtaka yung tatay ko kung saan, kung ano yung mga pinaggagawa ko. Hayaan mo na ang tatay mo, pare. Di ba? Di ka naman niya mahal. Simula nung pinanganak si Mayla, naging itsupera ka na sa inyo, di ba? Kaya mas mabuti, dumito ka na lang. Kahit ano, kaya mong gawin. Ano? Di ba ako ang hari dito? Hindi ko na alam ang gagawin ko, pare. Uwi na ako, pare. Mamaya na, pare. Saglit lang at kukuha pa ako. Huwag na, pare. Aalis na ako. Sige, kapag kailangan mo ng kaibigan, pare, pasyal ka lang dito at akong bahala sa'yo. Oo, pare. Salamat. Tina, saan ba nagpunta yung magaling mong kapatid na si George? Aba, hindi ko po alam, Tay. Malamang nagpunta na naman yung kila Jerry. Kung hindi kay Jerry, kay Franz pumupunta. Eh, mga labas-batok sa bilangguan yung mga yun eh. Bakit kasi hindi nyo pagsabihan, Tay? Kung sumusobra na siya, edi mas maiging palayasin nyo na lang siya dito sa bahay. Total, wala naman siya silbi dito sa bahay. Palamunin lang siya. Kung makapagsalita ka naman, parang ang laki ng ambag mo sa bahay na ito ah. Bakit kaya hindi ka maghanap ng disenteng trabaho? Bakit nadamay na naman ako sa galit nyo kay George? Kahit pa paano may trabaho ako. Eh si George, wala! Ang sabi ko, disenteng trabaho. Disenteng trabaho ba yung pagsasayo mo sa club? At least kumikita ako. At kaya kong buhayin ang sarili ko at ang mga kapatid kong walang trabaho. Kumikita ka nga, pero sa mga tip ng mga lalaking nakakasalamuha mo. Sige, Tay, pagsigawan nyo pa sa mga kapitbahay kung ano ang trabaho ko. Mga kapitbahay, marumi akong babae. Iba't ibang lalaki ang kasama ko gabi-gabi. Ano yun, Tay? Masaya na kayo? Nakakahiya kang anak! Yan naman ang gusto nyo, di ba? Ang saktan kami magkakapatid. Ni minsan hindi namin naramdaman ang pagmamahal ng isang ama mula sa inyo. Puro na lang si Mayla. Pumasok ka na nga sa loob! Sige, Tay, ituloy nyo para magkaroon ako ng rason para layasan ko kayo. E di lumayas ka! Tay, ate, nag-aaway na naman ba kayo? Isa ka pa! Saan ka naman pagaling? Sa mga barkada mong labas-pasok sa bilangguan? Wala ka nang ibang inatupag kung hindi yung mga barkada mo. Kailan ka ba titino? Titino ako kapag tumino na rin kayo. Aba, sumasagot ka pa ha? Tay, tama na po. Kaya ayokong umuwi dito eh. Dahil ganyan kayo. Mapanakit. Ang gagaling ninyo. Pang best actress at pang best actor ang mga linyahan nyo ah. Hindi na kayo nahiya. Pinagchichismisan na naman tayo ng mga kapitbahay. Oh, bakit nagsitigil kayo? Ituloy nyo lang. Nahiya pa kayo. Nay, alam mo, namimiss ko na po kayo. Namimiss ko na po yung yakap at mga pangaral mo. Simula kasi nung nawala ka na eh. Wala nang nagmamahal sa akin. Pati si Itay, lumalayo na yung loob sa akin. Nay, wala ba akong silbing anak? Wow! Ang ganda naman ng upo ng prinsesa. Hindi man lang makaramdam. Magpaparinig ka ba? Ay, nandyan ka pala. Naku, sorry ah. Hindi kasi kita nakita.
Narinig mo ba yung mga sinabi ko? Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw lang ang masipag dito ah. Ay, hindi ba? Kung masipag ka, ikaw nga maglaban nito. Nakita mo may ginagawa ako. Tsaka naumpisan mo na yan, bakit di mo pa ituloy? Sabi ko nga, sa bagay, wala naman pala akong mapapala sa'yo. O sige na, tuloy mo na yung paglilinis mo ng kuko. Baka kapag hindi ka nakapaglinis, mawalan ka ng customer. Kasalanan ko pa. Ano sabi mo? Alam mo ikaw, masyado kang papansin eh. Ano ba yung buhok ko? Nasasaktan ako? Uli-uli, wag na wag mong pakikialamanan ang trabaho ko ha. Dahil sa trabaho ko, doon ko kinukuha ang mga pinapakain ko sa inyo. Maliwanag! Ano? Tapos na ba ang eksena? Baka pwede niyong ituloy. Nabitin ako eh. Isa ka pa, wala ka na nga silbi dito sa bahay. Nakuha mo pang magbisyo. Wow, nagsalita ang masipag. Huwag kang mag-alala. Masusuklian ko din lahat ng pinakain mo sa amin. Kailan kaya yun? Malapit na. Alam mo, kahit masarap yung pinapakain mo sa amin, hindi ako nasasarapan. Alam mo kung bakit? Kasi, ang hirap lunukin. Dahil ang pinapakain mo sa amin ay galing sa mga iba't ibang lalaki na nakakasiping mo. Magpasalamat ka nga! Kung wala akong customer, wala kayong lalamunin! Oo nga naman, Myla. Ang lakas mo magreklamo. Magreklamo ka kung ikaw na yung bumubuhay sa amin. At nagsalita naman ng magaling. Diyan na nga kayo. Parehas naman kayong walang silbi. Ikaw naman kasi, pinatulan mo pa yung bumubuhay sa atin. Ayan tuloy, nagalit na yung breadwinner natin. Ganun na ba ako kasama para magreklamo sila? Tuloy mo na yung ginagawa mo, breadwinner. Antayin ninyo. At ako naman ang magpapalamon sa inyo. At sisiguraduhin kong hindi galing sa masamang ipapalamon ko sa inyo. At ako naman ang titingaliin nyo. Magiging matagumpay ako sa lahat ng aspeto. Pinapangako ko yan. Diyos ko, ano po bang naging kasalanan ko? At bakit nagkaganyan ang mga anak ko? Bakit hindi sila magkakasundo? Mahal, nahihirapan ako sa mga anak natin. Ang daya mo naman kasi, ikaw ang nauna. Sana, ako na lang. Sana, kung ikaw ang nabuhay, napagsabihan mo si George na umiwas sa mga bisyo. Si Myla, para makahanap naman ng magandang trabaho, para guminawa naman ang buhay niya. Si Tina, na iba't ibang lalaking nakakasama niya. Kawawa naman ang anak niya, hindi pa nakilala ang ama niya. Wala akong silbing ama sa kanila, mahal. Ako na lang sana.